So, eto na nga, isa-isahin natin yung mga halaman na yan, yung mga pwede nating i-display sa kwarto at ano ba yung mga benefits. So, para sa akin, lahat o kumbaga sa kabuuan ng mga ito, ang mga benefits na maaari nating makuha dito sa mga halaman na mababanggit natin is, una, napakagandang decoration sa kwarto. Ilang pang salas, pang living room, or pang kitchen ng mga halaman. Even sa room natin, kung depende sa inyong decoration na gusto, pero pwede naman na pwede mong gawing parang jungle ang room mo if okay sa'yo yun. O kaya kung gusto mo minimalist lang, napakaganda pa rin pang decoration o yung may mga live plants ka sa loob ng iyong kwarto. Pangalawa, yun, aware naman tayo kasi dinidiscuss ko din naman sa mga previews or sa mga nakaraang vlog natin na yung mga halaman, most of the plants or house plants na meron tayo ay napakaganda sa loob ng bahay dahil nakakapag-remove sila ng iba't ibang toxins na maaaring nasa loob ng kwarto natin. Para sa akin, dun pa lamang sa dalawang yon, panalo na kagad tayo. Kaya wala namang mawawala, lalo na kung mahilig ka sa halaman, walang mawawala kung halimbawa maglalagay tayo ng halaman pati sa loob ng kwarto natin. And etong mga halaman na to na babanggitin natin, syempre, ito yung madaling alagaan, ito yung mga hard to kill ng mga halaman na, kumbaga, syempre, iba yung iba yung, minsan, hindi naman pare-parehas yung kwarto natin. May kwarto na madilim, may kwarto na walang napasok na liwanag na or na hangin, or sabihin nating masyadong malamig. So, ito yung mga halaman na sa tingin ko, at saka based dun sa aking mga nabasa, na maglalast sa kwarto kahit medyo yung ano natin, yung space natin or yung room natin is hindi yung katulad ng mga nasa living room or nasa labas. So, unahin na natin sa ating list yung mga varieties ng Dracaena. Most especially yung mga, sabihin na natin, yung fortune plant. Ang fortune plant, napakatibay na halaman yan. Ang fortune plant, kahit yan ay nakalagay lamang sa, let's say, ipatong mo siya sa isang platito, yung sabihin natin, kasi nauuso ngayon, yung mga fortune plant na maliliit, yung siguro less than 1 foot, mga 6 inches na medyo matataba. Tapos nakababad lang siya sa, sabihin mo, kahit sa sa mga platito. Ano yan, mabubuhay na yan kasi mag-uugat yan, kaya niyang mag-thrive kahit sa ganung condition. And ang isa pa, kung halimbawa, nakapat, ang isang advantage mo sa mga fortune plant, kahit ilagay mo lamang siya sa corner ng iyong kwarto, kahit pa sabihin mong maliit lang yung space mo, walang problema sa kanya kasi ang positioning usually or normally ng mga fortune plant ay upright lamang. So, hindi siya kakain ng napakalaking space. Depende na lamang, syempre, kung gano'ng kalaki yung pot na mabibili mo. Kasi yung mga fortune plant, it comes with different sizes So, yun. Kahit pa sabihin mo, medyo malaki yung paso, so depende lang yan sa paso, hindi sa laki ng halaman. Hindi lalampas sa paso yung ilalapad ng halaman dahil nga upright lang yung position niya. So, yun. And kung halimbawa, wala talaga tayong space or spot at gusto natin ay fortune plant, so, pwede naman na yung katulad na nabanggit ko kanina, yung mga single na nabibili, merong nabibili nun na single. Pagkatapos, ilalagay mo lamang kahit sa isang maliit na pot or katulad nga ng sinabi ko, nasa platito lamang, walang problema. Pero mas maganda kasi kung nasa pot dahil syempre, yun, kung halimbawa, hindi masyadong maganda yung paglalagyan mo at iwa-water propagate mo siya, maaaring mag-spill yung tubig So, kapag kasipat, walang problema, di ba? And yun, napaka-low maintenance at saka isa pa, mura lang siya. May nabibili nito na around 25, 35, 50, depende, yung mga maliliit nga. Tapos, so on and so forth. Kung halimbawa, kasi ang mga fortune plant, ang kulay niyan, yung katawan, yung pinakapuno ng fortune plant ay color brown. So, kung halimbawa, okay sa inyo yung kulay na yon, pero kayo sa mga, sabihin natin nasa wood style yung mga bahay ninyo or may gusto niyo yung ganung style. So, bagay sa inyo yon. And, mag-green siya yung pinaka-dahon na sisibol sa pinaka-ibabaw niya. Ang ganda ng fortune plant kapag ka unti-unti pa lang sumisibol yung mga dahon na yan kasi doon siya mas na-appreciate para sa akin And kung halimbawa, naghahanap kayo ng mas colorful na mga Dracaena, meron naman tayo, pwede naman dyan yung tinatawag natin na Madagascar, Dragon Tree, yan. Kasi itong color ng dahon niya is more on may pagka-bright red. Ayan, kung naghahanap kayo ng ibang kulay, pwedeng-pwede itong ating fortune plant o itong ating Madagascar Dragon Tree. And marami pang varieties ng Dracaena na pwede kayong pagpilian. Most of them
ay easy to care at saka hindi naman masyadong mahal. Ang mga nagmamahal lang dyan yung medyo may pagkarir. Pero yung mga hindi naman, mabibili mo lang sa mga kahit sa simpleng garden shop, available yung mga yan. And ang isang disadvantage nga lang ng fortune plant, lalo na itong sinasabi ko sa inyo, itong fortune plant nga pala, is kapag ka mas malaki, syempre mas mabigat, mas mahirap siyang i-move. So, yun lang yung disadvantage. Kadalasan yan, inilalagay talaga sa clay pot. So, yung clay pot pa lamang, lalo na kapag ka malaki, yung mga nakalayer ng fortune plant, ano na yan, mabigat na yan. Isama mo pa dyan kasi yung fortune plant, kadalasan ng soil na ginagamit dyan. Kasi katulad nga ng sinabi ko, hindi siya maselan. Kahit purong soil yung ilagay mo sa kanya, magta-tribe at magta-tribe yung mga yan. Ang problema mo lamang, mas mabigat. Unlike nung mga halimbawa, nung mga halaman na may halo na tuyong ipanampalay kasi mas gumagaan siya. At ang susunod sa ating listahan, syempre kung halimbawa naman naghahanap kayo ng mga, sabihin na natin na medyo masikip na sa kwarto natin pero gusto mong maglagay ng halaman, pwede naman or magkakaroon naman kayo ng idea kung halimbawa hanging plants naman yung pwede nating isabit. Hindi kakain ng space sa floor natin or sa area natin, sa lapag, sasabit lang, magkakabit lamang tayo ng hook, and then yun na. And ang pinaka-advisable or ang pinaka-maganda talaga na gawin na halaman o ilagay na halaman sa loob ng kwarto na hanging plants ay yung mga varieties ng pothos. Ang tatalo sa pothos pagdating sa ganito dahil unang-una isa siya sa pinakamagaling mag-absorb ng mga carbon dioxide doon sa palibot ng kwarto natin. So ibig sabihin lamang yung carbon dioxide parang give and take, di ba? Ang inire-release natin carbon dioxide which is yun naman yung kailangan ng mga pothos and then siya naman ay magre-release or mag-give back naman ng oxygen which is yun naman yung kailangan natin. And kapag ka nangyari yun, syempre, mas maganda dahil laging fresh yung air na nalalanghap natin doon sa kwarto natin. So kaya mas maganda yung meron tayong mga ganitong klase ng halaman. And ang isa pa dyan, mura na ngayon ang mga pothos, kahit pa sabihin mo yung mga manjula. Kasi before, hindi masyadong malago. Nasa around 500 to 1,000 pesos. Depende sa varieties na mabibili mo. Pero ngayon, yung mga Marble Queen, Pothos Enjoy, yung Golden Pothos, yung manjula, lahat yan ay mas affordable na ngayon at saka mas madali na siyang makita. Kasi yung manjula nga dati pahirapan eh. Even yung Marble Queen, bibili ka ng Marble Queen, 2 dahon, nasa around 300 pesos. Pero ngayon, hindi. Yung 300 pesos mo, isang malago na yun na hanging basket. And yun ang maganda. And kung halimbawa naman, pwede rin naman kasi ang mga pothos na nakalagay sa pot. So kung mayroon kayong spot or space pa sa bahay, sa room ninyo, at gusto nyo nakapat yung pothos, well, lagyan nyo lamang ng pole, and doon naman siya gagapang na sa pole. Avoid lang natin na idikit sila masyado sa wall, pagkatapos hayaan mong mag-trail kasi maaari siyang gumapang talaga sa wall. So mas maganda kung pagagapangin mo lang siya doon sa mismong pole. Dahil kapag kayan ay gumapang sa wall mo, and syempre kung pinturado yung wall mo, kapag ka tinanggal mo, masyadong madikit yung mga aerial roots ng mga pothos eh. Kapag ka tinanggal mo siya sa pagkakadikit doon, sigurado sasama yung pinta ng inyong kwarto. Kaya yun yung i-avoid natin. Huwag nyo hayaan na mag-trail yung inyong mga pothos sa mga wall ninyo. Unless hindi nyo na siya tatanggalin at mas gusto nyo yun. Kasi eventually, magwa-wild yan eh. And kakain yan. Gagapang talaga yan, gagapang sa wall nyo. Kaya parang hindi siya advisable. Kung halimbawa naman, hanging basket naman yung inyong paglalagyan. So, yun. Nakahang lamang siya. Mas maganda lamang kung halimbawa mas madali mo din siyang maabot. Kasi, syempre, kapag didiligan mo na, yun lang yung isang disadvantage kapag hanging plants o yung mga pothos. Syempre, hindi maiiwasan na kapag nagdilig ka is maaaring tumulo sa drainage hole yung water na ididilig mo once na naka-reach siya sa pinaka-bottom. Kaya, yun, medyo unlike na pot, lagyan mo siya ng dripping plate, wala ka nang problemahin. Konting kayat ng masasalo ng dripping plate. Magagawa lang natin dyan, ilabas muna, diligin, and then patiktikin. Pagka na tumiktik na, wala nang natulo, tsaka natin siya ibabalik sa kwarto natin. And dagdag ko na rin sa pothos natin. Ito, nabasa ko lang to. I'm not sure kung gaano siya katotoo, pero ang dami ko nabasang ganitong article eh. And yung yung tawag dito, yung mga pothos pala, nakakatulong siya para ma-absorb yung mga bad odors na maaaring meron dun sa kwarto mo. Kung halimbawa parang medyo may foul odor and gusto mong matanggal
yung foul odor or bad smell doon sa kwarto mo, kung ano man yon. Makakatulong pala itong mga varieties ng photo sa pag-absorb ng mga bad or foul odor na yan. At ang susunod sa ating list ay yung tinatawag naman na rapis. So, ang rapis or Cabo Negro, kung tawagin, isa din siya sa pinakamatibay na halaman na pwede tayong magkaroon. Ito naman, itong rapis, kaya ako siya ina-advise. Kasi unang-una yun, magaling din siyang mag-remove ng toxins sa palibot ng kwarto natin. Isa na yan. Pangalawa, easy to care nga itong mga to. Kahit pa sabihin mo sobrang dilim ng spot ng bahay mo, kahit pa sabihin sagiin yung area na paglalagyan mo medyo nasasagi ng konti, yung halaman. So, wala kang problema kasi matibay ito eh. Hindi ito basta-basta mababali. Parang gagalaw lang siya or aayon lamang siya sa mga nakakasagi sa kanya. Pangatlo, medyo kakaiba kasi siyang tingnan. Kung more on parang ang hinahanap mong pang-decorate sa kwarto mo ay yung may pagka-native ang dating. Pagdating kasi dito sa rapis at saka yung likwala kung tawagin. Yan dalawa na yan, napaka-native mong tingnan. Kung halimbawa, more on parang on the native yung decoration na gusto mo, ito yung maia-advise ko talaga or maisa-suggest ko na halaman. Dahil kita nyo naman sa itsura nila, yung pagka-native nila. And itong mga to, kahit ilagay mo siya sa kasi nga, since native yung decoration na gusto mo o yung style na gusto mo, pwede mo siyang ilagay lamang sa planter basket. And napakaganda ng tingnan. Sila naman, kung halimbawa hindi naman ganun kakapal, hindi ganun kalago, hindi rin naman siya kakain ng sobrang space. Dahil hindi naman masyadong nag-spread out itong mga rapis. Kabili kayo nito depende na rin sa sizes na gusto ninyo. Meron kayong mabibili na medyo malaki at meron din naman kayong mabibili na single lamang, maliit lamang na pwedeng panglagay sa mga maliliit na spot or spaces. At ang susunod sa ating listahan, syempre pagka ganito, hindi naman pwedeng mawala dito yung mga varieties ng snake plants. Ang maganda mo dito sa mga snake plants, indestructible, napakadaling alagaan, mura, napakaraming varieties na pwede nyong pamilian. So, yan yung mga advantage or benefits. Bukod pa dyan, ang maganda mo sa kanila, 24/7. Ito pa, ulit-ulit ko siyang sinasabi dun sa mga vlog natin sa nakaraan. 24/7 siya. Isa siya sa mga halaman na kayang mag-release ng oxygen 24/7. So, 24 hours a day talaga, 7 days a week. So, yun yung isang maganda sa kanya. Kaya, ang isang benefit nito kapag meron ka nito sa kwarto, nagkakaroon ka ng mas maganda at mas mahimbing, mas mahaba at mas mahimbing na pagtulog. Dahil, syempre, yung air circulation, yung airflow sa sa kwarto mo, kapag may snake plants ka, lalo na kung maraming ang snake plants sa kwarto mo, is laging bago or laging fresh air yung nalalanghap mo. Kaya yun yung nakakatulong sa atin para magkaroon tayo ng mahimbing at mas masarap na tulog. Kaya isa to sa pinakamaganda na halaman na ilagay natin sa kwarto natin, hindi lamang sa living room. And ang isa pang advantage ng snake plants, katulad ng mga nabanggit ko ng mga nakaraan, itong mga fortune plant, upright lang din yung position ng snake plants. Meaning, hindi siya masyadong kakain ng space sa bahay natin o sa kwarto natin. Kaya okay lang. And kung talagang wala tayong paglalagyan sa floor, meron namang nabibili ng mga dwarf snake plants. Wala namang emphasize na varieties ng snake plants. Lahat ng varieties ng snake plants pare-parehas na kaya mag-release ng oxygen 24/7. Kaya kahit pasabihin mong yung mga maliliit lamang na parang let's say pang study table o kaya panglagay dun sa ibabaw ng ng headboard ng kama natin, may mga mabibili tayo na mga dwarf snake plants. Ang medyo spacious lamang sa tingin ko yung whale fin. At ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang mga spider plants. Ito, kagagawa lang natin ng vlog regarding dito sa mga spider plants and nabanggit ko doon na isa rin siya sa pinaka-effective when it comes sa pagre-remove ng toxin sa air at pagre-release ng oxygen. Katulad na lamang ng mga snake plants at ng ibang mga halaman na naandi dito sa atin. Ito, para at least naman magkaroon kayo ng options kung halimbawa hanging plants. Kasi ito, pwede rin siya sa pot, pero more on talagang ideal kasi dito sa amin or yung nakasanayan dito sa amin, hanging basket yung pinaglalagyan ng spider plants. Katulad ng mga nandito, affordable ang spider plants, napakadaling hanapin, may ilang varieties din kayo na pwedeng pagpilian pagdating dito sa mga to. Easy to propagate kung gusto nyo paramihin ang mga spider plants ninyo. At saka, isa pa, easy to maintain.
Ang katulad na lang ng photos, ang isang sabihin na nating disadvantage, compare mo sa mga ibang halaman dito sa ating listahan, ay pag dinidilig mo siya, kailangan mo siyang ilabas. Kung halimbawa, hindi pa kayo masyadong familiar sa pag-aalaga ng spider plants, gumawa tayo ng vlog dito regarding sa halaman na to, kaya panoorin nyo lamang para at least magkaroon kayo ng idea. At ang susunod sa ating list ay ito namang ZZ plant. So, ang ZZ plant, isa rin siya sa, para ng snake plants to, para na siyang spider plant. So, ang ZZ plant kasi, indestructible din to. Isa siya sa pinakamatibay na halaman. Kahit pa gaano kadilim yung inyong bahay, kahit pa yung kwarto ninyo, kahit pa yan ay gaano kainit, kunyari, ilagay mo siya sa spot na tinatamaan kahit pa sabihin mong afternoon sunlight, yung tumatama sa inyong mga ZZ plant, wala kayong poproblemahin dito. So, yun lamang. And ang isa pa, hindi rin siya takaw space. At dumidepende lang siya kung gaano kalaki yung pot na pinaglalagyan nyo. At saka isa pa, medyo may pagka-slow grower kasi itong mga ZZ plant. Kaya hindi kayo magwo-worry na ilang buwan pa lamang parang wild na siyang tingnan, parang pangit na siya kung saan-saan na siya sumisibol. Hindi. Kasi ang mga ZZ plant, mas makapal, mas magandang tingnan. Pero kung halimbawa may single lang kayo na puno, yung palang okay pa rin eh. Parang, although hindi siya ganun kakapal, pero sobrang parang minimal lang ba o kaya maliit lang kasi yung paglalagyan mo. Kahit yung isang ganun ay malaking ano na yun, malaking bagay na yun sa loob ng kwarto natin. At saka maganda dyan, ngayon, kasi before, isang variety lang yung pwede mong mabili. Pero ngayon, may tatlo na. Meron tayong ZZ Raven, meron tayong variegated, at saka meron tayong yung ordinary. And bukod dyan, meron pang siguradong iba. Pero ito yung sabihin na natin pinakamadaling hanapin. Isa mo lang ding advantage, kung halimbawa sa room mo siya ilalagay, so kung halimbawa hindi ka naman, kung may pets ka, kasi siya medyo toxic siya sa pets talaga, lalo na kung ang pets mo, yung cats and dogs mo, or dogs mo, na nag-chew ng mga dahon, yung mahilig gumata or ngumuya. So, yon medyo delikado ang ZZ plant. Although, kailangan naman ay large amount yung ma-ingest bago maging sabihin mong deadly yung ZZ plant na to. Kasi ito talagang medyo may ano siya, may sap siya. At saka yung oxalate crystal dun sa mga dahon niya. At ang susunod sa ating list, syempre nagsama rin tayo ng herb plant dito sa ating listahan. And ito, based dun sa nabasa ko, isa sa pinakamaganda rin na panglagay sa kwarto. Ito yung tinatawag natin na lavender. So, ang lavender, hindi lamang siya useful pagdating sa culinary. Useful din siya at marami ka ring benefits na makukuha kapag inilagay mo siya sa loob ng kwarto mo. Unang-una, nakakatulong pala siya katulad ng snake plants para makapagpahimbing ng tulog. And ang isa pa, nakakadagdag at nakakatulong to para mapabango yung kwarto natin. Most especially kapag ang inyong mga lavender ay namumulaklak na. Even yung mga patuyo na lavender, di ba? Napakahalimuyak pa rin. Kaya nga available din tong mga tong mga tinatawag na mga dried flowers o yung mga dried lavender. Dangwa marami nito talagang mabango yung mga lavender. Even yung mga dried flowers or dried lavender, ilagay mo sa kwarto mo, maaamoy mo kagad talaga yung halimuyak ng lavender. Lalo na kung close talaga yung kwarto mo. So, napakalaking tulong ng lavender. Isang downside lang ng mga lavender, based siguro sa nakikita ko, ang mga herbs kasi, ang mga lavender kasi, nasa direct sunlight. So, mas maganda kung halimbawa yung lavender ninyo ay ilalagay nyo sa sabihin natin na malapit sa bintana, sa spot or place na malapit sa bintana. Kung kayang itabi sa bintana talaga, mas maganda. Para at least, mas marami siyang ma-absorb na liwanag. Doon siya mas maglalas, doon siya mas magta-thrive. And ang susunod sa ating list ay yung tinatawag na rubber plant. Ito, hanggang ngayon, isa siya sa pinakamabentang halaman. Simula nang nauso siya, noong tumaas ang presyo ng mga rubber plants, lumabas yung lahat ng mga varieties ng rubber plants, hanggang ngayon na bumaba yung presyo, isa pa rin siya sa pinakamabenta. Imagine niyo, mabibili niyo na lang yung maliit na rubber plant around 1 foot siguro. Ang size nun, 250 to 300, may mabibili na kayong ganun. And favorite ng mga client ko, ang dami naming client sa garden na yun nga, sa kwarto nakalagay etong mga rubber plants nila. Lalo na kung halimbawa maliliit lang naman, pang headboard, pang katabi ng mga lamp, o kaya kung halimbawa mas malaki yung space ninyo sa corner. Wala naman kasing problema ang rubber plant kung halimbawang hindi naman siya multi-branch.
So, kung upright lang, kung single lang siya napatayo, katulad nitong sa amin, so, hindi siya kakain ng masyadong malaking space. Unless, yun nga, multi-branch siya. Siyempre, habang tumatagal, mag-i-spread out talaga yan, pahaba ng pahaba yung mga sanga na yan, kasi nagkakaroon siya ng panibagong dahon, mas kakain siya ng mas maraming space. Kung halimbawa, single lamang yan, kayang-kaya, para lang din siyang upright position, pang corner, walang problema. Ang maganda mo kasi dito sa mga rubber plants, tested na siya based dun sa mga studies na nakita ko rin na itong mga rubber plant, kaya niyang mag-absorb ng airborne chemical na maaaring nasa air mo and then, i-convert niya into good or to fresh air. So, ganun siya, absorb niya tapos i-release niya din ng panibago na mas healthy na para sa atin yung air na nilalanghap natin. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.